At para naman po sa mga mahihilig sa mga classic big bike ang datingan, maporma at maangas ang dating, meron po tayo ritong Fecon Victorino 250i. Gaano nga ba kaganda ang semi-classic big bike na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Ang ganda rin at very classic looks, ito pong kanilang Victorino 250i. Ito pong kanyang headlight, ganito po talaga yung design ng mga iconic, legendary na mga big bike na classic. Dahil nga po bilog na bilog itong kanyang headlight. At bulb type po yung kanyang ginagamit para sa kanyang ilaw, at ito po ay mayroong high beam at low beam. At ang kagandahan niya, nagkaroon na rin po siya ng grails dito po sa harapan. Kaya classic na classic, retro style yung kanyang dating. At ganun din mga ka-LM, consistent, bilog po yung pagkakadesenyo nitong kanyang mga ilaw, ito pong kanyang turn signals. Dahil nga po, classic looks yung kanyang dating. Ganun din, no, itong kanyang fully digital meter panel dito sa bandang itaas. Bilog na bilog din. Gaya ng sabi ko, consistent. Bilog talaga lahat ng makikita natin dun sa mga classic semi-big bike na motorcycle. Well, digital na rin po ito. Along with, so combination po pala ito ng semi-digital meter panel display. Dito sa bandang ibaba, nandirito po yung kanyang digital display, at sa bandang itaas naman po, ito po yung kanyang analog display. Well, dumako muna tayo rito sa kanyang telescopic fork dito sa harapan. Ito po ay equipped with traditional na telescopic fork. Matte black naman po yung color ng ginamit nila rito, at nagkaroon po siya rito ng additional na rubber cover para po ma-protection natin sa mga putik or basa. Mayroon din po siya ritong added reflector lights, bilog, magkabila naman po yan. At pagdating naman po rito sa kanyang front braking system, ito po ay equipped with single rotor disc brake, flower design, ayan o, very attractive. Along with 2-pot caliper, silver naman po yung kanyang color. At ang mga sukat naman po ng gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong 100 by 80/17. At ito po ay equipped with semi-dual purpose pattern tires. Ang lupit pala nito mga ka-LM, hindi po pala siya naka-mugs, no? Hindi natin napansin. Ito po pala ay naka-spokes in rim. Kaya po itong classic big bike na to or classic semi-big bike na to ay ideal po pala siya pang on and off-road purposes. Dahil nga po ito ay naka-rim set and then naka-semi dual purpose pattern tires. Mapunta naman po tayo rito sa kanyang handlebar. Naked po ito. Kaya kitang-kita natin, no? Very flawless. So glossy black naman po yung kanyang color. Pagdating sa kanyang ignition, ito po ay equipped with mechanical key. And then, nandirito naman rin po yung kanyang lock for safety purposes. Ang kanya naman pong mga buttons dito sa kaliwa, mayroon po siyang passing light, high beam and low beam, turn signal selector, at ang kanyang horn. Sa kabila naman po, engine kill switch, and then electric starter. Nandirito yung kanyang front brake, at dito naman po yung kanyang clutch, napakalambot din. At ang kagandahan niyan mga ka-LM, ito pong kanyang stock na side mirror, no? Maporma na. Classic na yung kanyang dating, hindi mo na kailangang mag-aftermarket. Dahil nga po, naka-installed na po siya rito sa kanyang end bar. At napakalaki naman po nitong kanyang timeless na fuel tank. Ayan o, bilog na bilog. Ito talaga mga ka-LM, ganito talaga yung design ng mga iconic na legendary na mga classic big bike. Yung kanyang tangke is napakalaki talaga. Anyway mga ka-LM, ito po pala ay mayroong 17 liters na fuel tank capacity. Kaya napakalaki, no? Napakalayo na rin ng inyong mararating in just one full tank. Itong kanyang fuel tip dito, stainless naman po siya. And then may nakalagay naman po rito na FKM. So 3D emblem yan mga ka-LM, silver color. Ganon din po yung kanyang model name rito, Victorino. 3D emblem din po siya na naka-emboss. Along with lining na red, so decals naman po siya. Nagkaroon po pala ng black color dito sa bandang ibaba. At ito naman pong kanyang engine, napakaganda ng kanyang pagkakadesign. Dahil nga po ito ay mayroong between cylinder. Kaya kung mapapansin nyo, dalawa yung kanyang cylinder. Siyempre, naka 4-stroke po yan with 8 valves. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 12.5 kW at 8,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 17 Nm at 5,500 RPM. Napakalakas na rin, no? Para sa isang semi-big bike na classic na motorcycle. At ito naman pong kanyang shifter dito sa ibaba
ay mayroon po itong 5-speed manual transmission. Metal naman po yung ginamit nila rito hanggang dito po sa kanyang side stand. At ito naman pong kanyang body frame is rounded shape po siya na metal. Glossy black naman po yung kanyang pagkaka-finish. Mayroon naman po siya ritong side cover, so hindi po siya plastic. Ang kagandahan niyan is metal din po siya. May nakalagay po rito na model name na Victorino, between cylinder and then 250i, which is ito po pala is naka fuel injection na. So para dun sa mga magtatanong, FI na po siya. So although naka 250cc po siya, matipid na rin po siya sa pagkonsumo ng gasolina. Ang laki rin pala nitong kanyang glossy black na kanyang chain cover nandirito sa bandang gitna. At ito ng kanyang pillion step para sa ating rider at sa ating back rider, durable kasi cast iron yung kanilang ginagamit. At tapos mayroon pang anti-slip dito na rubber cover. At ito naman pong kanyang brace, silver color na cast iron. Matibay po yan. At mayroon po palang nakalagay rito na plastic na bilog, no? Silipin nga natin sa kabila. Ayun, mayroon din po siya. Well, yan naman po, nagkakapagbigay naman po siya ng additional classic looks para sa kanyang overall physical appearance. Silipin naman natin itong kanyang swing arm, rounded shape dito sa bandang itaas. And then square type naman po na curve dito po sa bandang ibaba. So durable naman po siya. Mayroon din po siya ritong chain cover na matte black. Ganon din po, mayroon na din po siya ritong naka built-in na mudguard. Matte black din yung color. Ang kagandahan niyan, hindi na po matatalsikan ng putik. Ito pong ating other body parts ng ating Simi Classic Big Bike. At pagdating naman po rito sa kanyang rear suspension, ito po ay equipped with monoshock absorber. Glossy white naman yung ginamit nila sa coil spring niya, napakakapal mga KLM. Asahan natin makakapagbigay po yan ng napakagandang bouncing performance. Well, pagdating naman po rito sa kanyang tail light, yan yung sinasabi ko sa inyo. Talagang napaka-classic ng kanyang dating dahil nga po halos lahat ng makikita natin rito is bilog yung pagkakadesenyo. Itong kanyang tail light rito is rounded shape po siya. Nagkaroon ng cover dito na black and then LED na po siya. At nandirito naman po yung added reflector light sa gitna. Ito po yung kanyang plate holder nandirito sa dulo. At nandirito naman po itong kanyang turn signal. So bulb type po yung kanyang ginagamit para sa kanyang turn signals. Ang ganda rin itong kanyang rear fender, no? Kasi nga metallic silver yung kanyang color. Meron pa po pala siya ritong grab bar, hindi ko napansin. Rounded shape naman po siya, no? Classic na classic yung kanyang dating. Dito naman po sa kanyang rear braking system, ito po ay equipped with single rotor disc brake. Flower design po siya, very attractive, along with single pot caliper na silver. At ang mga sukat ng gulong rito sa likuran, mga ka-LM, napakalapad pala. Meron po itong sukat na 130 by 90-15. Ayan, oh, talagang napakalapad niya. And then naka semi dual purpose pattern tires yan, pang off-road condition. Ang kagandahan naman yan mga KLM, since napakalalapad naman ng gulong niya sa harap at likod, ay nakakapagbigay po yan ng additional na stability in any road condition. At ang atin pong Fecon Victorino 250i ay mayroon pong 820mm na seat height. Ngayon naman ay susubukan nating sakyan para malaman natin kung gaano nga ba ito kataas. By the way, my height is just around 5'6". Halos maglapat naman yung ating foot into the ground. Kaya masasabi ko na very comfortable ito para sa mga tulad ko na 5'6" in height. At ito pong kanyang stock pipe, grabe, napaka-forma, stainless yan mga ka-LM. Oh. Makikita natin dito yung mga elbow niya. Nagkaroon naman ng heat protection guard dito. Stainless yung mga heat protection guard niya. Very attractive talaga nitong kanyang stainless na exhaust pipe. So napakaganda niya mga ka-LM. Nandirito naman po sa bandang gitna, ito pong kanyang foot brake. So cast iron po yung ginamit nila rito. Mapunta naman tayo rito sa kanyang upuan. Scrambler type itong kanyang upuan mga ka-LM. Nagkaroon ng mga guhit-guhit dito. Ang color naman po nito is matte black. Yung stitches, premium yung dating. Yung kanyang pagkakatahe, durable po siya. Yung comfortability nandirito, malambot talaga siya mga ka-LM. At ang presyo po ng ating Fecon Victorino 250i ay nagkakahalaga po ito ng 161,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 20,000 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment ay meron po itong 8,350 pesos sa loob ng 3 taon. At para naman po sa mga kababayan natin na nakapanood ng video na ito at interesadong maglabas nitong kanilang Fecon Victorino 250i, ay maaari nyo po silang puntahan at bisitahin. Dito po yan sa Carmack, Dagupan City, Pangasinan Branch. At para naman po sa mga nais magpunta rito, ang kanila pong operation time is starting 8 AM until 5 PM from Monday to Saturday.